Okay, grabe, super excited lang ako sa video na ito guys kasi finally, official na itong S23 Plus dito sa atin. Sobrang init ngayon ng smartphone na to kasi sa 5,000 pesos mo, meron ka ng AMOLED curve display. Ayoko nang patagalin pa itong video na ito kaya pag-usapan na natin to. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So ito na nga ang ITEL S23 Plus. So yung kanyang official price is 7,499 pesos. Yun yung kanyang SRP guys, yun yung kanyang original price. Now from October 5 to October 10, 2023, ang magiging presyo na lang ito is 5,699 pesos via Shopee vouchers. Ang official bundle nito or kapag bumili tayo nitong S23 Plus, automatic na meron tayong 18 watts na charging brick at curved tempered glass. Now, bukod sa discounted price nito is meron din sila mga freebies na ipamimigay. Meron akong link na lalagay dyan sa description box. Doon mo siya mabibili. O game, pakita ko na sa inyo yung unboxing dahil kakaiba din yung box nito. Okay, so as you can see, ganito yung itsura ng box niya. Hindi siya yung typical size ng smartphone box. Medyo malaki siya guys, pero manipis siya. Now, pagbukas natin, ito yung mga makikita natin guys. Meron siyang cardboard box dito na meron siyang nakalagay na breakthrough without limits. Dito nakalagay yung kanyang free case which is medyo hard plastic siya guys, tapos frosted yung kanyang design. May kasama rin itong charging cable which is USB-A to USB Type-C. And then itong maliit na box, dito na natin makikita yung kanyang SIM ejector tool at may kasama siyang wired earphones. And as you can see, Type-C siya. So ibig sabihin guys, wala tayong headphone jack dito sa S23 Plus. Pero kudos pa rin sa ITEL kasi meron pa rin tayong kasamang wired earphones. And then sa ilalim ng lalagyan ng case, dito na natin makikita guys yung ITEL S23 Plus. Nakabalot pa ito ng plastic and then makikita na rin natin dito yung mga key features na meron dito. And here's it guys, ang ITEL S23 Plus. Ayan. Ano yung unang-una nyo mapapansin sa kanyang camera module? Mukha siyang pang iPhone no, pero parang naka-steroids kasi ang laki niya eh. Ayan no. Meron tayong dalawang colorway. Itong nasa akin ngayon guys, ito yung Lake Cyan and then meron din tayong mas darker color which is yung Elemental Blue. Sobrang refreshing sa mata itong colorway na nasa akin ngayon and then may pagka-gradient yung kanyang effect dito sa kanyang back panel no. Meron itong frosted or matte finish. So ibig sabihin guys, may iwasan natin dito yung mga fingerprints and smudges. By the way, magaan at sobrang nipis lang din pala ng phone kaya kung ibubulsa natin to, hindi tayo mahihirapan. And actually guys, sa design pa lang nito, hindi ko siya aakalain na around 5,000 or 7,000 pesos siya or dun sa SRP niya. For me, dahil hawak-hawak ko siya ngayon, iba kasi nakikita nyo lang sa hawak mo siya. Sobrang premium ng dating niya no. So para sa akin nasa around 15 to 20,000 yung ganitong klaseng design. Dito sa left side malinis siya, wala tayong makikita dito. Same dito sa may top part pero meron siyang text na nakalagay na designed by ITEL. Sa kanyang right side naman, makikita na natin dito yung kanyang volume keys at yung power button nito. And then dito naman sa kanyang bottom part, andito na yung kanyang SIM tray. And unfortunately guys, meron lang tayo ditong dual nano SIM slot. So yun lang yung kailangan nyo tandaan guys, hindi expandable itong ITEL S23 Plus. Sa tabi nito, nandito na yung kanyang microphone, yung kanyang USB Type-C port, and of course yung kanyang speaker. Okay, pag-usapan na natin yung pinaka main selling point ng phone na to, yung kanyang display. So para dito sa ITEL S23 Plus, meron lang naman tayo ditong 6.8-inch AMOLED curved display. Guys, ulitin ko, AMOLED curved display para sa 5,000 pesos na smartphone. Sobrang natutuwa lang ako dito kasi sa mga may budget lang dyan around 5,000 or yung SRP na to na 7,000 pesos, may experience nyo na yung mala flagship na display. And yun nga, dahil AMOLED na siya, meron siyang in-display fingerprint scanner at wala naman ako nakitang problema dito guys, bukod dun sa kanyang placement. Medyo mababa siya para sa akin na sanay ako na medyo nasa bandang taas siya ng konti. Pero yun nga, very smooth, very responsive, kahit na may konting animation kapag nag-open yung screen, snappy pa rin naman. Bukod sa kanyang AMOLED curved display guys, out of the box meron na siyang naka-pre-installed na screen protector. At sa mga nagwo-worry dyan na dahil curve nga ito, baka masira siya agad or mabasag, wala rin kayong dapat ipag-alala guys kasi naka Corning Gorilla Glass 5 itong ITEL S23 Plus. Sobrang ganda ng display nito, wala akong masabi, viewing experience is okay na okay talaga. Sa mga babad talaga manood dyan or maging sa social media usage, okay na okay yung kanyang display. Colorful, bright enough at malinaw. Now, one thing na gusto kong i-share sa inyo patungkol sa kanyang display ay naka-standard 60Hz refresh rate pa rin siya. Kung meron kayong ginagamit dyan na phone na mas higher or nasa 90 or 120Hz na refresh rate,
paniguradong mag-a-adjust kayo sa bilis ng screen nito. Pero meron ako nakita dito guys sa kanyang display settings, ito yung tinatawag na Ultra Touch. So as you can see dito, naka-normal mode siya, at kung makikita nyo yung animation or yung transition ng menu, medyo mabagal siya ng konti, no? Pero nung sinet ko na guys yung kanyang swipe speed sa Ultra Fast at yung motion speed nito sa Fast, makikita natin at napapansin ko din talaga na mas bumilis yung motion ng animation dito sa phone na to. Oh, muntik ko na nakalimutan, yung pangalawang na-discover ko pala sa display nito guys ay naka-Widevine L3 siya. Meaning hindi tayo makakapanood ng HD sa Netflix. Pero sa YouTube guys, supported siya ng HDR at hanggang 1080p yung kanyang resolution. I'm not sure kung pwede siyang ma-fix or pwede siyang maging L1 sa mga system update na parating. If ever man, edi okay. Balitaan ko na lang kayo guys sa FB page natin kung magkakaroon tayo ng update dito. Anyway, overall guys, sobrang sulit para sa akin yung display nitong ITEL S23 Plus kung babalikan natin yung presyo nito. Now, baka isipin nyo na finokus lang nila lahat sa display. Paano naman yung performance? Pag-usapan natin. Yung processor na nilagay nila dito ay Unisoc Tiger T616 and then meron siyang 8GB of RAM plus additional na 8GB na extended RAM, and then meron siyang 256GB of internal storage. 5,000 mAh yung kanyang battery, and then supported siya ng 18 watts fast charging. Okay naman yung performance nito kung pang Facebook lang natin, pang TikTok, wala tayong magiging problema dyan, magiging smooth yung experience natin dito. Ang nagustuhan ko rin dito guys, out of the box, malinis siya, no? Wala tayong masyadong bloatware na makikita dito or mga ads. And then under settings, meron tayong tinatawag na personalization dito kung saan pwede natin i-customize yung UI ng mismong phone, depende sa gusto natin. May mga available na themes na pwede natin pagpilian, at ang maganda dito, libre lang sila. Pwede natin palitan yung itsura ng always on display dito, at marami rin naman tayong pwedeng pagpilian na clock or mga living creatures, ayan, 3D figures. And then under desktop settings, may mga customization din dito na pwede nating kalikutin, like yung appearance, yung icon size, pwede natin palitan yan, at marami pang iba. Tapos sa settings pa rin, under special function, may mga iba't ibang tools din tayo na makikita dito, like yung MemFusion, no? Dito na natin masa-setup yung ating virtual RAM. Meron siyang smart panel, or kumbaga isa itong shortcut tool, no? Na kapag na-access natin to, may mga iba't ibang mga application dito na ma-access natin agad-agad. Meron siyang game mode at marami pang iba. And one of the unique feature na meron din dito guys ay yung tinatawag na Avana. Ito yung parang sarili nilang Google Assistant pero based siya sa GPT. So dito guys, pwede tayong magtanong ng kung ano-ano, or pwede nating utusan yung mismong phone, no? For example, ito, sampulan ko kayo. Open YouTube. Ayan. Isa pa, try pa natin. Open TikTok. Now, try naman natin magtanong. What is the Tagalog of phone? Tagalog word for phone is telepono. Set the volume to 100%. Volume is at the maximum. Set the volume to 50%. At 50% now. How's the weather today? Natica is light rain today. The high is forecast as 31 degrees Celsius and the low as 25 degrees Celsius. So yun guys, nakita nyo naman na very useful itong Avana Assistant. Ito rin pala, hindi ko siya mapakita sa inyo ng actual kasi paparating pa lang daw ito eh. Yung tinatawag na dynamic bar. Parang ito yung dynamic island ng iPhone. Isa itong useful tool, no, para sa mga notifications, reminders, and other app na supported dito like music player, timer, etc. Unang tinest ko dito guys yung Call of Duty Mobile sa multiplayer mode, at ito yung nakuha nating graphic settings para sa kanya. Sa paglalaro ko dito guys, wala akong nakitang problema sa kanya. Okay yung kanyang connection, very stable. Para sa akin, sakto naman yung graphics na na-render nito, hindi siya yung malabo. Overall, okay naman yung naging experience ko dito sa Call of Duty Mobile. Sinubukan ko rin siya of course sa Mobile Legends, at yes guys, optimized na siya dito sa ITEL S23 Plus. Same dito guys, wala akong nakitang problema sa kanya. Okay yung ping niya, mababa, naka-color green. Ang napansin ko lang dito, minsan nagkakaroon ng frame drops lalo na sa mga clash. Pero manageable at playable naman siya. Kung gusto natin ng mas smooth na gameplay, babaan lang natin yung graphics niya.
Now, sinubukan ko rin siya dito sa Genshin Impact, which is alam naman natin lahat na demanding game itong Genshin Impact. Sinet ko yung kanyang graphic settings sa pinakamababa, pinaka-lowest, and as you can see, playable naman siya guys. Although, yun nga, magkakaroon tayo dito ng potato graphics. Medyo malabo yung characters dito and yung mismong map. Pero yun nga, kung babalikan ko yung presyo nito, hindi na ako magre-reklamo. Now, napag-usapan na natin yung display, yung kanyang performance. Kumusta naman kaya yung kanyang camera? So, para dito guys, 50 megapixel yung kanyang main camera, and then yung kanyang selfie camera naman guys ay may 32 megapixel. Okay naman yung mga nakuha kong shot dito, pero pansin ko lang guys na medyo malabo siya ng konti, no? Hindi ko lang alam kung maayos pa nila ito sa mga upcoming software updates, pero sa kulay guys, okay naman siya para sa akin. Close to real life naman siya. And then sa video recording naman, up to 1080p 30fps yung pwede dito. Wala rin tayong stabilization dito guys, so medyo shaky yung mga footage na makukuha natin. If ever naman, pwede naman tayo bumili ng gimbal para maging smooth siya. And that's it guys for today's video. Yun na po yung ating review dito sa ITEL S23 Plus. Sobrang nabilib lang din ako sa ITEL dahil nagawa nila yung ganitong klaseng smartphone na, alam niyo yun, less than, sabihin natin yung SRP niya is 7,000 pesos. Tapos na makukuha natin ay AMOLED curved display, and then protected pa siya ng Corning Gorilla Glass 5. Nagustuhan ko rin yung kanyang design na, yun nga, para sa akin, around 15 to 25 plus yung kanyang value. Performance is okay sa mga casual user na nagfe-Facebook lang naman, nagti-TikTok. And then for gaming naman guys, nakita nyo naman yung performance nito sa Mobile Legends, sa Call of Duty Mobile at sa Genshin Impact. Na-handle naman ito ng maayos nang hindi nag-init yung phone. So yun guys, remind ko lang kayo na kung meron na kayong budget dyan na naka-ready, I highly recommend this phone dahil para sa akin sulit na sulit naman siya. Kung decided ka nang bumili nito, wag mo na pag-isipan yan dahil limited time lang yung binibigay na lang offer sa 5,699 pesos na discount. Again, yung official Shopee link nito andyan sa baba guys, sa description box. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Like soup. Yes.